Okay, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Anong nangyayari? Naglilinis ngayon ka-coffee ha ng kalat ni Digong itong si Robin Padilla. Bakit biglang bumait ang mga Duterte? Ang kampo ni Digong, ang PDP, bakit biglang bumait? Ano ba yan? Naramdaman nyo na ba na mali yung ginagawa ninyo? Naramdaman nyo na ba na pinapatulan na kayo ngayon ni First Lady? Kaya ngayon medyo cambio. Parang nagiging sunod-sunod kasi yung karma nila eh. O yan, naglilinis ngayon si Robin Padilla. Bago ito ka-coffee ha, bago itong balita na yan, no? Yan o, nasa GMA News, itong balita na yan, sabi ni Robin Padilla, si ex-President Duterte is not anti-Marcos. Hindi daw po ito kontra kay PBBM. Teka, balikan natin. Pagtawag niya ng bangag, ano ba, pagtawag niya ng weak leader, yung pagsasabi niya na hihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas, yung pagsasabi niya yung mga tao ay magkikilos protesta if ever palitan itong konstitusyon, yung sunod-sunod na prayer rally aka pagpapabagsak sa administrasyon, panawagan na mag-resign si PBBM. Anong tawag ba doon? Hindi ba anti-Marcos yun? Wala bang basbas ni Digong yun? Diba? Awkward, ang weird. Bakit sasabihin na hindi ito anti-Marcos? Samantala yung ginagawa nila malinaw na gustong ibagsak ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon sasabihin, hindi ito anti-Marcos. Ano yun? Ganun ba yung ano nila? Way of showing compassion? Ganun? Way of showing love? Ganyan ba kayo magmahal? Pag prayer rally ninyo, ibagsak ang administrasyon, hindi ba anti-Marcos yung ganung activities? Ito ang mahirap eh. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Yeah? Hindi kayo anti-Marcos. Anong ginagawa nyo? Diba? Weird. Anyway, ang basa ko dyan, dahil sunod-sunod na nagigindihado na ito eh, diba? Andiyan na ang ICC, usapin sa ICC, yung mga kaalyado nila, may mga nangyayari sa kaalyado nila, at maapektuhan itong political career ni Sara Duterte, at sumasagot ito si First Lady, bagamat isang beses lang naman sumagot, siguro nare-realize nila, teka, walang patutunguhan to talo tayo sa laban na to eh, mukhang wala tayong kakamutin sa 2025 senatorial elections once na magtuloy-tuloy tayo. So, itong mga palaaway, gusto naman ngayon makipagbate sa administrasyon ni PBBM. Bakit? Ano na naman ang interest nyo dyan? Gusto natin yan, di ba? Magkasundo-sundo tayo eh. Pero baka nagpapanggap lang. Yun ang mahirap dyan. Baka naman ano lang, poker face lang. Hindi pala totoo yung intensyon. Selfish at user-friendly. Senator Robin Padilla on Thursday said that his party mate and former President Rodrigo Duterte is not against President Ferdinand Marcos Jr. despite past tirades. Sa kabila ng mga banat na nakaraang mga banat, napakaraming banat na masasakit na salita na sinasabi ni Digong. Actually, hindi lang yan dito sa Pilipinas. Umaabot din yan even sa international community. Nababalita tayo. Itong mga birada, itong pambabastos ni Digong, nakakarating sa iba't ibang bansa yan dahil pinipick up yan ng international media. Sinisira ang imahe ni PBBM. Tapos, hindi pala siya against PBBM. Sa kabila ng ginagawa. Ano to, Robin Padilla? Senator Robin Padilla, anong batayan mo dyan? Una po si Mayor, ang aming, pagdating sa partido, siya ang aming supreme leader. Correct, wala namang komunikasyon dyan. Diba? Definitely, nasa kanya ang suporta ng lahat ng PDP. Oh, yun naman pala, malinaw naman pala eh. Ang suporta ni Robin Padilla bilang miyembro ng PDP, definitely na kay Digong at wala kay PBBM. Siya na mismo nagsabi dyan. Ang nangyari, annual meeting at endorsement ng tatakbong senador, kasi Philip Salvador, di ba? Nag-announce na yun dyan, tatakbo yan sa pagka-senador doon sa annual meeting nila. Nag-speech si Mayor. Ang sabi ni Mayor, ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng gulo. Ano yung ginagawa niya? Ang tagal na. Nakakatawa. Ayaw niya ng gulo. Ano yun? Ano yun? Ano pala yun? Yung mga past na tirada, mga nakalipas na magbirada kay PBBM. Ano yun? Ayaw ba yun ng gulo? Ang malinaw na ayaw ng gulo, si PBBM, hindi nga kayo pinapatulan. Tapos sasabihin nyo ngayon, ayaw ni Digong ng gulo. Sana, hirap eh. Paano ayaw ng gulo? Lahat ng ginagawa ay naglilid sa panggugulo. Yung mga kampo niya, Harry Roque, Glenn Chong, Atty. Vic,
Lahat yan, yung mga vloggers niya, Sas, Maharlika, sino-sino pa yan, nang gugulo yung mga yan. Tapos ayaw nyo ng gulo. Imposibleng walang basbas ni Digong yan. Meron yan, may nagko-control dyan sa oposisyon. Oh, anyway, si Robin Padilla nagsasalita dito. Ayaw daw ng gulo ni Duterte. Oh, sige, hindi ako naniniwala. 1,000 o 1,000,000% hindi totoo itong sinasabi ni Senator Robin Padilla dahil kitang-kita sa ginagawa nila nang gugulo sila. Una po si Mayor. Pagdating sa partido, sige, malinaw naman yan. Given yan, syempre party mate mo yan eh. Syempre susunod kayo dyan, di ba? Ayaw niya nang makipag-away. Oh, sino ba ang nakikipag-away? Yung malaking tanong, di ba kayo? Gusto lang niya maging maayos sila ni PBBM. Date. Gusto lang niya maging maayos sila PBBM. Okay, hindi sila ni PBBM. Magkaiba yan ha. Maging maayos sila PBBM. Ibig sabihin, hindi maayos si PBBM. Ganun ba ang pinupunto niyo dyan? Sabi niya, siya ay nakasuporta at naniniwala siyang si PBBM di involved sa katiwalian. O, kayo lang naman ang kampo niyo rin nagsasabi niya eh. Kaya kumbaga doon kami nakatindig ang PDP, sabi ni Robin Padilla. Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Robin Padilla? Feeling ko, analysis ko dito ha, sugo itong si Robin Padilla. Sinugo yan ni Digong na para linisin ang pangalan niya. O kung hindi man ni Digong, ng kanyang partido. Magkaiba rin yan ha. Sinugo ng kanyang partido. Feeling ko, kung i-deconstruct natin, ang narrative nila ngayon, ibalik natin ang unity. Yan. Ibalik ang unity. Ang problema kasi mamaya hindi totoo yung intention eh. Magamit na naman tayo dyan eh. Ibalik yung unity kasi hoping na makatutulong ang unity, aka yung suporta ni PBBM sa kandidatura nitong tatakbong mga senador sa 2025 and eventually sa 2028. Kasi hindi sila mananalo ng sila lang. Ako, ipupusta ko ka-coffee yung ano ko dyan. Anong pupusta ko dyan? Itong tissue paper. Hindi sila mananalo ng sila lang. Kailangan nila ng suporta ni PBBM dahil solid ang mga loyalista. Malaking bagay ang suporta ng Marcoses. Kaya gusto nila ngayon, piniplease nila ngayon ang administrasyon na ito. Nagkaroon ng lamat, di ba? Binanatan si PBBM. Nasira nila ang relasyon. So ngayon, feeling ko at confident ako sa feeling ko na to, ang direction ngayon ng PDP laban, makipagbati. At si Robin Padilla, ang isa sa sugo, kumbaga messenger, para mapagbati itong kampo ni Digong at ni PBBM. Gusto natin yan? Gusto natin walang gulo. But the question is the intention clean? Baka madumi yung intention. Di ba? Tapos agawin din. After the election, nakuha nila yung suporta ng Marcoses. Tapos mananawagan na naman, ibagsak si PBBM. Kasi mabilis lang naman mag-sorry, parang Harry Roque, sasabihin na budol siya. Mabilis lang gawin yan eh. Nagamit na naman ng mga Marcoses, nagamit na naman ng mga loyalista. Ikaw, magpapagamit ka ba? Ako hindi. Tanda ko itong mga ginawa ng mga taong ito kay PBBM. Kung paano nila binastos ang administrasyon. Nasa sa'yo yan kung magpapagamit ka. Kung madadala ka sa narrative na naman ngayon, sa strategy na ginagawa ng PDP, i-deconstruct ninyo ka-coffee yung strategy. Papunta dyan eh. Ganun no, yung way nila pagkasunduin ang administrasyon at ang grupo ni Digong para makuha yung boto ng mga loyalista. Strategy yan. Ay, ano nangyari sa inyo? Huwag kayong maniwala. Hindi ako naniniwala. Duterte earlier said Marcos bangag. Ayaw ba makipag-away ng ganyang mga statement? Ayaw ba ng gulo ng ganyang statement? Naniniwala ka pa rin na ayaw ng gulo? Sinabihan na ng bangag. Sinira ang imahe ng presidente hindi lang dito sa Pilipinas maging sa international community. And then ayaw pa rin ng away? I don't believe. Or high on illegal drugs. Alleged that the president is after a term extension. Isa pa yan. Pinagbintangan siya na gustong gawin ang ginawa ng tatay niya na extend yung kanyang term bilang presidente sa pamamagitan ng pagbabago sa ating saligang batas. Bintang ha! Bintang! The president is after a term extension and branded him a crybaby for allegedly always seeking out United States aid amid Chinese aggression in the West Philippine Sea. Tinawag ka pang iyakin
Again, babalik tayo dun sa sinasabi ni Robin Padilla, hindi anti-Marcos si Digong, hindi nakikipag-away si Digong, hindi nanggugulo si Digong. O ano yan? Anong tawag mo dyan? Paliwanag nyo, anong tawag dyan? Anong brand dyan? Compassion ba yan? Malasakit ba yan? Ano yan? Di natin ma-explain. During his April 18 speech, Duterte said he does not harbor ill feelings toward Marcos, that he has not heard of reports linking the president to corruption. Again, magkaiba yung sinasabi sa ginagawa. Si Marcos, in fairness, walang halong galit, walang halong politika. Wala akong naririnig na siya ay involved sa corruption, the former leader said. Antayin na lang natin, one term lang naman, huwag na natin awayin. Sabi ni Digong. Yung ginagawa niyo panggugulo. Sana, total, may ano naman yan may direction naman yan someone is controlling itong mga trolls o mga anti-Marcos vloggers di ba? Sana sabihin nyo, sige, stop na tayo ha, dito na tayo, focus na tayo, i-promote na natin si Harry Roque. Ganyan dapat, i-promote na natin si Attorney Vic Rodriguez, o dito na tayo, pabanguhin na natin si Glenn Chong. Ganyan yung gawin nyo, hindi yung sisiraan nyo yung kabila di ba? Paano ka mananalo nyan? Nabubuhay ka sa paninira. Sabihin, kayo din naman kami, nagre-react kami sa ginagawa ninyo, ipinagtatanggol namin si PBBM. Sino ba kasing nauna? Kayo, di ba? Pero sabi ni First Lady, at some point, kailangan tumigil yan. 2 years yung binanata ng admin Nagsalita ba si First Lady dyan? O isang beses lang siya nagsalita kay Katunying. O ikot lahat ang buntot nyo. No, ngayon, ayan, linis-linis na. Cambio na para bumalik ulit ang unity team, magamit ninyo ulit sa 2025 elections. Marcos said that his relationship with the Duterte family is complicated but did not elaborate. Complicated talaga. Kaya huwag tayo magpabudol dyan. Magamit na naman yan. Manggagamit na naman yan. Manggagamit na naman yang mga yan para makuha lang ang boto ng mga loyalista. Sunod-sunod ditong si Robin to. Isa pa rin, yung issue sa ICC. Binira ni Robin Padilla ito mga police na allegedly nakikipagtulungan sa International Criminal Court. Bakit daw? Takot. Kasi may kalalagyan si Duterte. Kung hindi man si Duterte dahil matanda na siya, ang anak niya na potentially pwede maging presidente. Kung hindi nila ginaganito si PBBM. Frontrunner siya Vice President siya Siguro nakukonsensya na rin itong mga to dahil sa kabila ng ginagawa nila, sa kabila ng ginagawa ng kampo ni Digong, andyan pa rin si Sara Duterte, nasa Department of Education pa rin. Hindi pa rin siya inaalis. Alam nyo kung bakit? Kapag nawala sa DepEd si Sara Duterte, ang laking kawalan yan sa makinarya ni Digong. Makinarya ni Sara Duterte. Ang may pinakamalaking pondo na natatanggap sa lahat ng department Department of Education. Nasa constitution natin yan Sila ang may highest allotment o allocation, fund allocation mula sa gobyerno. Imagine mo, alisin sa'yo yan. Yung department na yan. Sobrang daming kawani ng Department of Education. Siyempre, baka advantageous din yan pagdating ng election, mga teacher under mo. Diba? Sa laki ng department na yan, napakaraming tao ni Duterte dyan. Nandiyan yan, nakakalat yan. USEC, Assistant Secretary, Directors, etc. Napakaraming posisyon ang nilagay nila dyan. Kung aalisin sa kanila yan, hindi ang laking kawalan sa kanila yan. Kaya nga ito feeling ko lang naman, way of pasasalamat nila to. Pero, kasabay ng pasasalamat na ito, may pakikipagbati. Reconciliation, resentment at reconciliation. Ang problema, gusto kasi natin yan Gusto natin yan kung malinis yung intention. Ang problema, baka hindi totoo. Ingat tayo, ka-coffee. Ingat tayo, baka fake itong pinapakita nilang gestures. And then after the election, makuha na yung boto ng mga loyalista, nauto nila yung ilang loyalista. Hindi man natuto mga loyalista. Awayin na naman nila si PBBM. Huwag naman ganun. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Sige, share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Napakainit ngayon, ka-coffee Huwag kalimutang uminom ng tubig.
Yung mga nasa Facebook na nakikinig po sa atin, ayan, pasuyo na lang po ha, pa-like lang po ng video na ito sa Facebook ha. Baka di pa rin po kayo naka-follow sa Facebook page natin, pasuyo na lang din ka-coffee. Click lang po yung like at follow dyan sa Facebook. At samantala, kung kayo naman din nasa YouTube, pasuyo na lang din ka-coffee ha. Please click lang po yung subscribe. At hindi pa kayo nakapag-attendance check, nakikinig na, yung madali lang po ha. Click lang po yung like. Yan, yung nasa ba? Click lang po yung like na yan. Alright, sige, maraming salamat po sa sumama sa akin ka-coffee. Kita-kits ulit tayo mamaya ha, alas 10 ng gabi. Live stream natin yan. Every day, alas 10 po ng gabi, Philippine time, para sa ating live streaming. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ha. Ingat po kayo, nasa naman po kayong panig ng daigdig. Huwag magpapabudol sa mga palaaway. Paalam po sa inyo ka-coffee. Bye-bye!